Noong nakaraang araw, ang CEO ng Go Group na si Gumochen ay naglabas ng 1 bilyong pabuya para mahanap ang kanyang tagapagligtas. Ang batang babae sa larawan ay nagbigay sa akin ng pagkain noon. 15 taon na ang nakalipas, nawala ako at nahiwalay sa aking mga magulang. Tanging siya lang ang nag-abot sa akin ng tulong. Hanapin niyo siya. Siya ang magiging asawa ni Gumochen. Gagawin ko ang lahat para maging sa buong Rongcheng ay siya ang pinakamarangal na babae. Masusunod po. Kuya, malinis ang pagkain na ito. Kumain ka muna para hindi ka magutom. Sabi ng iba mabaho akong pulube. Ayaw nilang tumulong sa akin. Hindi mo ba ako nandidiri sa akin? Hindi ah. Napakatapang at napakatatag mo kaya. Hindi ko na mahanap ang papa at mama ko. Huwag kang matakot. Ipapaalam ko to sa mga security guard para matulungan ka nilang makauwi sa inyo. Salamat sa'yo. Kapag nahanap ko na ang papa at mama ko, sasabihin ko sa kanila na paglaki ko, pakakasalan kita at iuuwi sa bahay. Sige, mag-pinky swear tayo dahil ang mag-asawa lang ang laging magkasama habang buhay. Mula ngayon, ako na ang asawa mo. Siguradong mahanap din kita. Tabi. Paraan muna. Lagot na talaga. Siguradong mahal ang kotseng to, di ba? Magkano kaya ang kailangan kong bayaran? Ay sir, sinasabi ko sa'yo, aksidente lang to. Maniniwala ka ba? Ang kotse ko ay nagasgasan mo. Bibigyan kita ng discount, 1 milyong piso na lang. Card o cash? Ano? 1 milyong piso para rito. Kahit paginto ang pintura nito, hindi naman siguro ganito kamahal, di ba? Sa tingin ko nasa 2 o 300,000 lang to. Paanong naging ganong kamahal? Sa tingin ko ay niloloko mo lang ako. Sadyang tanga ba ang babaeng ito o nagpapanggap lang? Iisa lang ito sa buong mundo na nagkakahalaga ng 9 milyong pisong limited edition na luxury car, tapos sasabihing 2 o 300,000 lang. Siya na nga ang may kasalanan, siya pa ang matapang. Magkano ang kotseng ito? I-search mo sa internet. Ano? 9 milyong piso ang kotseng ito? Huwag ka nang madaldal. Huwag mong sayangin ang oras ko. Naku naman! Sir, marami akong binubuhay sa bahay. May aso pa akong inaalagaan. Parang awa mo na. Palampasin mo na ko. Hindi uubra sa akin ang pagpapaawa mo. Kung hindi ka magbabayad, ipapaubayan na kita sa mga pulis. Ay, bakit naman ganyan ang pananalita nyo? Sa dami ng tao sa mundo ay nagtagpo tayo. Itinadhana talaga tayo. Naku, ang kasal ni Lu Fengxing ay magsisimula na. Kailangan ko nang magmadali para pigilan ang kasal. Sir, may biglaan lang akong kailangang asikasuhin. Eto ang contact details ko. Tungkol naman sa bayad, kontakin mo na lang ako mamaya. Pasensya na talaga ha. Hoy, anong klaseng tao yon? Hit and run? President Gu, kailangan bang tumawag ng pulis? Ang kasal ni Mr. Lu ay magsisimula na rin. Huwag na. May contact details naman siya, di ba? Mayroon pa palang taong makakakuha ng atensyon ni President Gu? Ay, teka. Mr. Lu Fengxing, tinatanggap mo ba si Miss Yun Mengsi bilang asawa? Sandali. Hindi siya payag. Siya na naman. Ruoyaw, Ayay, Anong ginagawa mo? ayos na. Narito na ang bride ngayon. Ipagpatuloy na ang kasal. Oo nga pala. Gagawin nating Chinese style ang kasal ngayon. Nagdala pa ako ng sariling red veil. Handa na akong mag-alay ng panata. Saan galing ang probinsyanong to? At nagawa pa niyang manggulo sa kasal? Tama ka riyan. Bai Ruoyaw. Kasal ko ngayon. Brother Fengxing, tingnan mo siya. Yun Mengsi, si Ruoyaw ang mahal ko. Kahit na hindi siya dumating ngayon, hindi pa rin kita pakakasalan. Brother Fengxing, ilang taon kitang minahal. Paano mo ako nagagawang saktan ng ganito? Yun Mengsi, alam na alam mo kung paano nabuo ang kasal na to. Ginamit mo ang pagmamahal sa'yo ni nanay. Nagkunwari kang may sakit para pilitin akong pakasalan ka. Ngayon ay nalaman ko na ang totoo. Wala ka naman talagang sakit. Kung ayaw mong mapahiya palalo, bumaba ka na rito. Hindi ako aalis. Pakakasalan kita ngayon kahit anong mangyari. Walang makakapigil sa akin. Guwardiya,
Brother Fengxing, Brother Fengxing, Brother Fengxing. Ipagpatuloy mo ang seremonya. Sige. Unang pagpugay sa langit at lupa. Ikalawang pagpugay sa mga magulang. Pagpugay sa isa't isa. Tapos na ang seremonya. Magaling. Talagang nakakaloka to. Ruoyao, salamat sa iyo ngayon. Nakatakas ako sa kasunduan kay Mengshi para ipakita ang pasasalamat ko. Ano kaya kung ibigay ko ang sarili ko sa iyo? Ay naku. Huwag mo nga akong biruin ng ganyan. Alam naman nating lahat na magkaibigan lang talaga tayo. Oo nga pala, ang dote na ipinadala mo sa pamilya yon, dapat mo yung bawiin. Inaantay ko pa ang pabuya ko. Sige, naintindihan ko na. Siguradong may makukuha ka. Sige, dahil tapos na ang lahat, uuwi na ako. Sige, bye-bye. Ay. Ang liit nga naman ng mundo. Ang lalaking ito, hindi kaya pumunta siya rito para maningil. Ang dumi. Ang babaeng ito. Pagkatapos akong subukang akitin at lokohin, sisirain naman ang sa Fengxing. Kapag hindi ko siya binigyan ng leksyon, iisipin niya siguradong lahat ng lalaki sa mundo ay madaling maloko. Wala akong panahon na makipagtalo sa'yo. Mukhang balak mo talagang takasan ang ginawa mo? Ang utang mong 1,000,000 piso, kailan mo babayaran? Ahaha. Sir, paano naman mangyayari yon? Kaso lang sa ngayon ay wala talaga akong ganoon kalaking pera, baka naman pwedeng hulugan na lang. Sakto at kailangan ng katulong sa bahay ko. 10,000 piso kada buwan. 10,000? Iutos niyo lang po ang lahat kay Ruoyao Master. Uy, sir, hintayin mo ako. Sir, kailan ako pwedeng magsimulang magtrabaho? Mochen? Bakit napadpad dito si Mochen? Hindi man lang nagsabi. Nagbigay si President Gu ng 900 at 79,000 piso at saka umalis. Napakagalante naman ng dati kong kaklase. Pero yung babaeng nasa likod niya, pamilyar talaga ang mukha niya. Ngayon ko lang nalaman kung bakit sa mga nobela, sa tuwing tatakas ang bida, lagi siyang nahuhuli. Dahil hindi ka talaga makakalabas dito. Ang laki naman ng lugar na to. President Gu? Siya, ang bagong katulong, bihisan siya at linisin ang buong katawan niya. Nandidiri ako sa dumi. Akala mo naman kung sino kang malinis. Walang kwentang lalaki. Sumunod ka sa akin. Sige. Ay naku. Aray. Magpalit ka na. Anong gusto mong gawin ko? Ayusin mo ang tono mo. Tawagin mo siyang President Gu. President Gu, ano po ang maipaglilingkod ko? Nauuhaw ako. Ipagtimpla mo ako ng tubig. Ang tapang ng amoy ng disinfectant sa katawan mo, nakakahilo. Masyadong malamig. Ito na. Masyadong mainit. Napakasela naman ng bibig nyo. Ito, pwede na ba to? Ayoko na uminom. Lampasuhin mong muli ang buong sahig na ito. Gusto kong lumuhod ka sa sahig at punasan yan gamit ang basahan ng paunti-unti. Babalik ako para mag-check. Napakasama talagang kapitalista. Kapag nagtagal pa ako rito, siguradong mawawalan ako ng bait sa kanya. 36 stratagems.
Mabuti pang tumakas na ako. Bye, Ruoyaw. Kaya mo to. Kaya mo yan. Kapag nakatawid ka, malaya ka na. Ay... Ate, Junior, bakit ka nandito? Ate, anong nangyayari sa'yo? Junior, salamat ha. Kung hindi dahil nandito ka kanina, baka wala na ako ngayon. Hoy, bakit ka nandito? Sinasabi ko sa'yo, bahay tong minumulto. May malaking demonyo sa loob. Kapag nakita mo to sa hinaharap, lumihis ka ng daan. Bahay na minumulto? Malaking demonyo? Ate, baka naman may hindi pagkakaunawaan ka sa kuya ko? Ate, Shuyang, may alam ka bang trabahong mabilis kumita? ate, kapos ka ba sa pera? Pwede kitang pautangin diretso. Ay, hindi pwede. Paano ko naman matatanggap ng walang dahilan ang pera mo? Hay naku, ako na lang ang maghahanap ng paraan. Ganito ate, mamayang gabi, may handaan sa bahay namin. Sakto kulang ako ng kasama, ikaw na lang ang maging date ko. Babayaran kita. Sige, Tara. Ate, tumawag sa akin ang kuya ko, sagutin ko lang. Huminto ka. Bye, Ruoyaw. Yun Mengsi, nandito ka rin? Ang sakto naman. Oo, sakto nga. Bye, Ruoyaw. Inaagaw mo na sa akin si Kuya Fengxing. Sige na sana. Pero tinatago mo pa sa kanya na nakikipag-akbayan ka sa ibang lalaki. Wala ka bang hiya? Kung para sa'yo siya, walang pwedeng mang-agaw. At bakit ka naman magbibitay sa iisang puno lang? Napakalawak ng gubat, hindi ba mas mabango? Hindi ako tulad mo. Si Kuya Fengxing lang ang mahal ko. Kung ganon, harapin mo at paibigin mo siya ng patas. Sa halip na makipagsabuatan ka pa sa nanay niya para linlangin siyang pumunta sa kasal. Kung hindi ko gagawin yon, paano naman siya pakakasal sa akin? Kung hindi dahil sa'yo, na laging nasa tabi niya, hindi sana niya nakikita ang kabutihan ko. Wala na akong dapat sabihin sa'yo. Wala kang kapangyarihan o pera, isang dukha. Paano ka nagkaroon ng karapatan na pumunta sa piging ng Gu Group? Siguro ay nabalitaan mo na ang mga dadalo rito ay pawang mga mayayaman at makapangyarihan, kaya naghahanap ka rito ng mapapakinabangan? Yun Mengsi, linisin mo ang pananalita mo. Bye, Ruoyaw. Nagagawa mong maging masamang babae, tapos ayaw mong pinagsasabihan ka? Sa wakas ay nalaman ko na kung bakit hindi ka gusto ni Lu Fengxing. Sa ugali mong iyan na napakasama at mapang-api, kahit libre ay walang tatanggap sa'yo. Bruha, humanda ka sa akin. Pangalawang Master Gu. Senior, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, ang iyong. Pangalawang Master Gu. Kusa kang aalis? O tatawag ako ng guwardiya para kaladkarin ka palabas? Pangalawang Master Gu. Huwag kang palamon sa panloloko ng babaeng ito. Isa lang siyang hamak na mamamayan. Paano siya makaka-attend dito sa piging ng Gu Group? Siguradong kumapit siya sa kung sinong matandang lalaki para lang makapasok dito. Matandang lalaki? Si Bai Ruoyaw ay ang aking Gu Shuyang at inimbitahan kong espesyal na panauhin? Ito ay... Ano? Bibigyan kita ng 1 minuto. Lumayas ka sa paningin ko. Bye, Ruoyaw. Humanda ka sa akin. Schoolmate, ayos lang ba ang damit mo? Ang alak na ito, malilinis pa kaya ito? Wala akong perang pambayad sa'yo. Ayos lang, senior. Hindi naman mahal ang damit na to. Nasa. Anong ginagawa ninyong dalawa? Siya yung malaking halimaw na yon. Buwisit, bakit ba kahit saan ay nandoon siya? Kuya? Tama. Ito ang Kuya Gu Mochen ko. Kuya, ito yung senior na binanggit ko sa'yo. Kuya, kay Lee talaga ng wrong Cheng. Kuya, huwag kang maging masyadong masungit. Baka matakot siya sa'yo. At saka, tungkol sa pagkagusto ko kay senior, huwag mo munang sasabihin sa kanya. Gusto kong ako mismo ang magsabi sa kanya. Bai Ruoyaw, sino ang nagbigay sa'yo ng pahintulot na lumabas ng mag-isa? Kung hindi ako lalabas, maghihintay lang ba akong paglaruan mo? Joe Bapi, Kuya, kilala mo si senior? Hindi ko siya kami kilala. magkakilala. Shuyang, masakit ang sikmura ko. Tulungan mo akong kunin ang gamot ko. Buti nga sa'yo. Uminom ka na naman ng walang laman ng tiyan, no? Senior, kukuha lang ako ng gamot, ah. Hoy, teka! Bai Ruoyaw, sino ang nagbigay sa'yo ng lakas ng loob para akitin ang kapatid ko? Wala akong ginagawang ganyan. Binabalaan kita. Ang isang babaeng katulad mo na pabago-bago ang isip at mukhang pera,
ay hinding-hindi makakapasok sa pamilyang Guko. Lumayo ka sa kapatid ko. Ang galing nyo talagang mayayaman. Kung hindi ako mukhang pera, ano na lang, magmamahal sa'yo. Bitaw! Bitawan mo ako! Bitawan mo ako! Hindi ba't pera ang gusto mo? Sige, samahan mo ako ngayong gabi at bibigyan kita ng pera. Ano yang nasa kamay mo? Anong paki mo sa hawak ko? Bay Ruoyaw, huwag kang magtangkang galitin ako. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo nang magsawa. Hindi ka pa ba nakakakita ng taong naggagawa siya? Sira na talaga ako. Paano posibleng siya ang babaeng matagal ko nang hinahanap? Sasabihin ko sa'yo, Gumochen, ang mga hambog na kagaya mong karaniwang lalaki, naglipa na kahit saan. Huwag mong akalaing dahil lang may kaunting maruming pera ka, pwede mo nang basta-basta bastusin ang iba. Punong-puno ang utak mo ng kalaswaan. Nakakasuka ka. Hulihin niyo agad ang babaeng yon para sa akin. Hayop kang manyak. Sa susunod na makita ko siya, talagang... May kailangan ka? Miss Bai, sekretarya ako ni Ginoong Gu. Ipinapasundo ka niya para ihatid pa uwi. Miss Bai, hindi mo pa nababayaran ang utang mo? Ayaw mo rin sigurong dahil dito, madamay ang pamilya mo, di ba? Anong balak mo? Gusto ko lang pumunta rito para paalalahanan ka. Si Ginoong Gu, ang langit ng Wrong City, hindi ka makakatakas. Kung gusto kanyang hulihin, kay dali para sa kanya. Bay Ruoyaw, huwag kang matakot. Habang may buhay, may pag-asa pa. Umalis na tayo. Please. Ahahaha. Ginoong Gu, napakasakto naman. Ginoong Go? Kanina lang, hindi mo ba ako tinawag na Zaubapi? Ano ngayon? Natuto ka na bang magpalit ng muka? Ay naku, puro lang yun mga hindi pagkakaintindihan. Paanong maglalakas loob akong insultuhin kayo? Sige, sabihin mo, ano ang maaari kong gawin para paglingkuran kayo? Buong araw na akong abala. Medyo masakit na ang leeg ko. Abalang-abala si Ginoong Gu sa trabaho. Hayaan niyo akong imasahe kayo. Buti naman at marunong ka pang makiramdam. Hindi ka pa siguro kumakain? Ang hina ng puwersa mo. Ngayong araw, sinadya mong mag-absent. At hindi mo sineryoso ang trabaho. Kaya bawas ang 1,000 yuan sa sweldo mo. Ano? Babawasan ng 1,000 yuan? Gumochen, hindi ka ba masyadong sobra na? Gumochen, darating din ang araw. Pagluluhurin at pamamakaawain kita sa akin. President Gu, medyo karaniwan lang ang hilot ko. Pero pagdating naman sa spa technique ko, siguradong pinakamahusay sa buong Rongcheng. Talagang pinag-aralan ko to at nag-aral pa ako sa eksperto. Talaga? Paano ko naman po kayo magagawang linlangin? Dito muna kayo maupo, maghahanda lang ako. Ano pang tinatagal-tagal mo riyan? Bilisan mo na. Ang oras ko, bawat segundo ay mahalaga. Kaya mo bang bayaran ang nasasayang na oras ko? Nagmamadali ka na naman. Bakit ba atat na atat ka? Bakit? Nagmamadali ka bang matapos ang buhay mo? Tingnan natin kung may oras ka pa at kung may lakas ka pang natitira para lumandi sa ibang lalaki. President Gu, maupo muna kayo. Ikaw? Ay, President Gu. President Gu, ito ang unang hakbang sa spa. Kailangang mataas ang temperatura ng tubig para malinis at mawala ang mga mikrobyo sa inyo. Pero baka dahil hindi pa ako sanay, kaya hindi ko tantya ang init ng tubig. Mabuti lang naman ang hangarin ko. Di mo naman ako sisisihin. Di ba? Ikaw? Ngayon ko lang nakita na nalamangan ng amo ko. Mukhang may galing din ang babaeng ito. Ano pang tinatanga-tanga niyo riyan? Kumuha agad kayo ng yelo at gamot sa paso. Hindi man lang naka-silent ang phone mo. Wala ka bang kahit anong etiketa sa trabaho? Ay. President Gu, pasensya na po talaga. Hindi na mauulit sa susunod. Pangako, hindi na mauulit. Ikaw talaga. Lagot na. Paano ko ba ito? Nakalimutan. Kakakontra ko lang kay Gumochen. Imposible na niya akong payagang makalabas. Anong gagawin ko ngayon?
Ay, paano kung ako na lang ang gumawa niyan? Ikaw, Narealize ko na ang pagkakamali ko. Gusto ko lang humingi ng tawad kay President Gu. o sige. Pero siguraduhin mong mag-iingat ka. Huwag mo nang hahayaang masaktan muli ang amo. Opo. President Gu, naging iresponsable po ako ngayong araw. Sana po ay maging mapagbigay kayo. At patawarin niyo na po ako. Anong balak mo? President Gu, narealize ko na po ang mga pagkakamali ko. Dahil po maayos naman ang paghingi ko ng paumanhin, pwede po ba akong bigyan ng isang araw na bakasyon? Ikaw, nananaginip ka lang. Hi, ikaw naman. Bayro Wayaw, nababaliw ka na ba? Kuya, bakit kailangang sumigaw ng ganyan? Ay, nandito rin pala si Senior. Schoolmate. Ikaw, Anong tawag mo sa kanya? Bayro Wayaw? Kailangan ko pa bang ipaalala sa'yo kung ano ang katayuan mo rito? wag na po kayong mag-abala, President Gu. Lagi ko pong natatandaan na isa lamang akong katulong. Magandang araw po, pangalawang Master Gu. Senior, wag mo akong tawaging ganyan. Tumayo ka na riyan. Kuya, alam mo naman ang tungkol sa amin. Bakit ginawa mo pa siyang katulong? Dahil wala siyang pambayad ng utang, kaya dapat siyang magtrabaho para sa akin. Magkano ba ang utang niya sa'yo? Ako na ang magbabayad para sa kanya. Ay, pangalawang Master Gu. Salamat sa kabaitan mo. Kaya ko namang bayaran ito mag-isa. Pero may gagawin ako bukas. Kailangan kong lumabas sandali. Pero si President Gu ay... Walang problema, Senior. Sige na, umalis ka na. Nandito naman ako, hindi makakapagsalita ng masama si Kuya. Ang babaeng ito, gumagawa talaga ng paraan para makalabas. Kailangan kong tignan kung ano ba talaga ang gagawin niya. Dapat paimbestigahan ito sa sekretarya. Kuya, saan ka pupunta? Maganda ang sikat ng buwan ngayong gabi. Lalabas lang ako para maglakad-lakad. O, hindi ba si Bayro Woyaw ito? Mukhang pagod na pagod ka ah. Huwag mong sabihing, gamit mo pa rin ang bulok mong motor? Ang pobre mo naman. Bayro Woyaw, hindi rin pala naging maganda ang buhay mo. Nabalitaan ko kay Mingsi na ngayon, trabaho mo na ang mangakit ng lalaki. Di ka ba natatakot magkasakit? Mukhang ang mga lalaki mo ay wala ring kwenta, ni hindi ka man lang mabilhan ng sasakyan. Ang malas naman, umagang-umaga ay may nakatagpo akong ilang maiingay at mabahong langaw. Bayro Woyaw, napakarumi ng gawain mo. Paano mo nakuha ang kapal ng mukha na tawagin kaming mga langaw? Lahi ba kayo ng mga kusinero? Ang galing nyo kasing magbaliktad ng sisi. Iba na talaga ang panahon ngayon nang agaw ka na ng asawa ng iba. Pero wala ka man lang kahit kaunting konsensya sa ginawa mo. Yun, Mengshi. Napakabuting magkakaibigan nyo talaga. Bakit ba palagi nilang ginagamit ang pagkaagaw kay Lu Fengsheng para saktan ang damdamin mo? Mengshi, hindi iyon ang ibig naming sabihin. Hindi ka pwedeng umalis. Sinasabi ko sa iyo, Bitawan mo siya. Brother Fengsheng, bakit mo ba ako sinisigawan ng ganyan? Totoo yan, Lu Fengsheng. Bakit sa simula pa lang ay pinoprotektahan mo na si Bayro Woyaw? Sobrang-sobra ka na. Yun, Mengsi. Ako ang ayaw magpakasal sa iyo. Kaya sinadya kong hanapin si Ruwayaw para sirain ang kasalang ito. Sa akin ka magreklamo. Huwag mo siyang idamay. Kayo, Lu Fengsheng naman. Lu Fengsheng, mukhang ako pa talaga ang sumalo ng lahat ng sisi. Ang reputasyon ko ay nasira ng dahil dito. E di bakit hindi ka na lang magpakasal sa akin? Para magkatotoo ang iniisip nila. Hindi ka naman lugi. Nagbibiro ka na naman. Saan ka nakakita ng magkapatid na nagpakasal? Sige na, magsisimula na rin ang handaan. Tara na. Guro, ito ay espesyal na inihanda ko para sa inyo. Isang mamahaling cordyceps. Sana ay palagi kayong malusog. Sige. Napakabuti mo naman. Salamat, classmate Mengsi. Walang anuman, basta't masaya kayo. Aba, Bayro Woyaw, tamang-tama ang dating mo. Kaming lahat ay nagbibigay ng regalo kay Guro. Anong hinanda mo? Para naman kaming lahat ay mamangharin. Lagot na. Masyado akong nagmadaling tumakas. Nakalimutan ko ang tungkol sa regalo. Guro, ito ang inihanda ni Ruwayaw para sa inyo na agimat para sa kaligtasan. Bayro Woyaw, ito ay sa bangketa lang sa labas. Isang dakot lang ng kung ano-anong basurang gamit. Gagamitin mo ba to para lokohin siguro? Totoo yan. Saan mo ba inilalagay ang dangal ni Guro? Sa tingin ko, sa paningin mo, wala kang pakialam kay Guro. Kahit maliit ang regalo, ang mahalaga ay ang intensyon. Ano bang alam nyo?
Nagkakamali kayong lahat. Ang agimat na ito ay pinabasbasan kay Master Bailing. Talaga? Pinabasbasan kay Master Bailing? Hemp, sinong master ba yan? Ngayon ko lang narinig yan. Maghanap ng Master Bailing para mabasbasan. Kailangan mo munang magbayad ng 100,000 piso bilang donasyon. At saka, hindi lahat ay nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Dapat ay may connection ka kay Master. Nagkakahalaga ng 100,000 ang anting-anting na to. Napakalaki pala ng pinagmulan ng anting-anting na to. Sayang naman, at basta na lang sinira ni Yun Mengsi. Sinira mo ang anting-anting na ibinigay ni Ruoyao kay Guro. Paano mo ito babayaran? Ako. Hindi ko alam na ganyan pala yan kamahal. Mahal man o hindi. Hindi yan sapat na dahilan para sirain ang gamit ng iba. Brother Fengxing, Ang lahat ng bagay ay may itinadhana. Baka hindi lang talaga kami itinadhana ni Master? Kaya hindi ko nakuha ang ibinigay sa akin ni Master na bagay na may basbas at dalangin. Sige na, sige na. Huwag na kayong nakatayo riyan. Tara, upo na kayo. Guro, mali ko na naistorbo ko ang kasiyahan nyo. Pasensya na talaga. Gusto nyo ba? Magbubukas ako ng mamahaling alak para humingi ng paumanhin. Dalhin mo ang alak na to sa room 3, benta 2. Ibigay mo kay Bai Ruoyao. Sabihin mo na may nagpadala nito sa kanya. Kapag nabuksan na niya ang alak, singilin mo siya para sa bayad. Sige po, President Gu. Bai Ruoyao? Di ba mukha kang pera? Pwes, sisiguraduhin ko na habang buhay kang mahihirapan dahil sa pera. Bayro Ayaw? Ang bote na to ng alak ay nagkakahalaga ng 30,000. Siguro naman ay hindi ka pa nakakatikim ng ganito kamahal na alak, no? Ngayon, hahayaan kitang malasap ito ng maigi. Binibini, hindi po ba kayo si Miss Bayru Oyaw? Bakit mo hinahanap si Miss Bai? Ang alak na ito ay mula sa isang customer na sadyang in-order para inumin ni Miss Bai. Ngayon, ganito na ang... Sino ang nagpadala ng alak? Pasensya na Miss Bai, hindi ko po alam. Magkano ang alak na ito? Ang alak na ito ay 138. 138 lang? Haha, nakakahiya naman ang kaibigan mo, di ba? Nagpadala ng alak? Akala ko naman kung gaano kamahal. Ito lang pala? Oo nga, sa ganitong presyo lang, kaya pa naming magbukas ng 10 pang bote niyan. Nagkakamali po kayo. Ang alak na ito ay nagkakahalaga ng 1.38 million. Aray, bakit parang sumasakit ang mukha ko rito? 2 binibini. Ang alak sa aming restaurant ay hindi na maaaring ibalik kapag nabuksan na. Hindi pa po nababayaran ang boteng ito. Sino po sa inyo ang magbabayad? Dahil ang alak na ito ay para sa iyo, malamang ay ikaw ang dapat magbayad. Hay naku. Nakita ng lahat ang nangyari kanina. Ikaw ba ang nagbukas ng alak na to? Wala akong kinalaman diyan. Bayro Ayaw. Guro, tingnan mo si Bayro Ayaw. O Bai Ruoyao. Nagbigay ng alak ang kaibigan mo. Bakit di pa binabayaran? Pero kung ang kaibigan mo ay kayang magbigay ng ganito kamahal na alak, paniguradong mayaman siya. Bakit di mo kausapin ang kaibigan mo at sabihin siya na ang magbayad nito? Tama. Magkakaklase naman tayong lahat. Huwag mo nang pahirapan si Mengzi. Pahirapan? Dapat mong panagutan ang sarili mong gawa. Huwag mong pilitin si Royao sa gusto mo. Miss Yun, Kasalanan mo to lahat. Kung hindi dahil sa iyo noong pumasok tayo kanina, ay hindi mo nilinaw ang lahat, paano ko naman to tatanggapin? Nasaan ang manager? Hanapin mo ang manager mo para sa akin. Kahit maliit na bagay di mo magawa, wala kang kwenta. May respeto ka pa ba? Bakit para kang baliw na kahit sino ay inaaway mo? Bayro Oyaw, plano mo pala ang lahat ng ito. Ikaw ang may gawa nito. Moken, bakit ka nandito? Nakaligtas pa pala si Bai Ruoyao sa pagkakataong ito. Nandito ako para hanapin si Bai Ruoyao. Ano siya nakarating dito? Sinusundan ba niya ako? Ang alak na ito. Hindi kaya. Bayro Ayaw, isa ka talagang babaeng hindi mapagkakatiwalaan. Pang ilang sponsor mo na ba siya? Bai Ruoyao? Dapat ka nang bumalik sa trabaho. Ang sahig sa bahay ko. Hindi mo pa nalilinis ng maayos. Hahaha. Bayro Oyaw, graduate ka ng kolehiyo, pero sa bahay ng iba, at nagsisilbi kang katulong, kapag nalaman ito ng iba, hindi ba't magiging katatawanan ka lang sa kanila? Nagtatrabaho ako ng tapat. Anong nakakatawa roon? Royao, ano ba talagang nangyayari? Bakit ka nagsisilbing katulong kay Mochen? Naku, mahabang kwento. Ipapaliwanag ko na lang sa'yo sa susunod. Bayro Oyaw, hindi kaya. Ginagamit mo lang ang pagiging katulong para akitin si Young Master Gu? Paano naman kayo ni pangalawang Master Gu? Kung wala kang sasabihing matino,
Hindi ako mag-aalinlangan na. Patahimikin ka ng tuluyan! Mochen, kung may kailangan ka kay Ruoyaw, sa akin ka makipag-usap. Ako ang bahala sa kanya. Sa anong karapatan mo siya tutulungan? Guro, pasensya na po. Sa pag-istorbo sa inyong retirement party, isang tagay po para sa inyo. Kung may magtatagay, dapat si Bai Ruoyaw ang gagawa niyan dahil siya naman ang may kasalanan nito. Guro, pasensya na po. Ruoyaw, ayos ka lang ba? Bakit ka sumusuka? May problema ba sa alak? Sandali lang, kukuha ako ng tubig. Bai Ruoyaw, masarap ba ang alak na nagkakahalaga ng 1,338,000 piso? Ang lalaking ito, sinadya niya talaga akong pahirapan. Ang alak na ito. May pulbos ng sili ang alak na ito. Mochen, bakit napakaisip bata mo? Gumochan. Sa pagkakataong ito, quits na tayo. Maghanda ka sa susunod. Bilis, magmumog ka na! Mochen, ano bang problema niyo ni Ruoyaw? Bakit mo siya sinasadyang pahirapan? Talagang nag-aalala ka sa kanya? Mochen, magkababata kami ni Ruoyaw. 10 taon ko na siyang mahal. Hindi ko hahayaang apihin siya ng kahit sino. Kahit kaibigan pa kita, di ako papayag. Wala kang kaalam-alam kung anong klase talagang tao si Bai Ruoyaw? Ruoyaw, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Huwag kang mag-alala. Kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Pwede na bang umalis? Ruoyaw, huwag kang sumama sa kanya. Fengsheng. Magkita na lang tayo sa ibang araw. Ay, itong si President Gu naman, napakaselan talaga. Isang basong mainit na tubig lang, di na agad makatiis sa paso. Talagang di siya papantay sa'yo. Manhid ka na kasi sa lahat ng sakit. Tama nga ang kasabihan. Kung ano ang puno, siya ring bunga. Ano namang klaseng masamang hayop ka? Huwag kang magmadali. Ipinaghanda kita ng isang marangyang paliguan ng mainit na tubig para malaman natin kung anong uri ka nilalang. Gumochan, hindi naman kita sinaktan ng sobra. Nilagyan ko kaya yun ng malamig na tubig. Nilagyan ng malamig na tubig? Sa tingin ko, isang patak lang ang nilagay mo, no? Uy, hindi. Tingnan mo ang tapat kong mga mata. Paano ko naman magagawa ang ganoong bagay? Bastos. President Gu, ang inihandang mainit na paliguan para kay Bai Ruoyaw, kailangan na po ba ngayon? Sayang lang ang tubig kung gagamitin niya. Hayaan na muna, to sa ngayon. Itong si Bai Ruoyaw, ano kayang kapangyarihan ng mayroon siya? Nagawa niyang mapabago ang isip ng laging seryosong si President Gu sa unang pagkakataon. Uy, ate, tingin mo, ayos ba ang set ng damit na to? Bagay ba sa akin? Isa kang masayahing binata. Bakit ka magsusuot ng ganyang pangmatanda? Ang set na yan ay mas bagay sa matandang lalaki na si Kuya. Talaga? Paano naman to? Ito rin ay. Ito. Ahahaha. Ano ba kuya? Kailan pa nagsimulang bumili ng sariling damit si pangalawang Master Gu? Di ba puro private custom lang ang sinusuot mo? Hi, hindi naman kailangang laging private custom. Maganda ang panlasa ni ate, pinatutulungan ko siyang pumili para sa akin. Sino ang nagsabing pwede mo siyang ituring na kapatid? Kuya, kung ayaw mo kaming ituloy na dalawa, huwag ka na lang manghimasok. Tapos mo na ba ang mga gawain mo ngayon? At saka, sinong nagsabi na pwede kang tumabi sa amin? Pasensya na po, President Gu. Sa susunod po ay mag-iingat na ako. Kuya, magiging asawa siya ng kapatid mo balang araw. Kung ganyan mo siya itrato, paano tayo magkakasundo niyan? Pumayag ba siya? Hindi pa naman. Pero mangyayari din naman yon, di ba? Huwag mo na siyang ituturing na katulong.
Huwag ka ngang gumawa ng sarili mong kwento. Hindi magiging kayo. Ate, may maari ba akong maitulong sa'yo? Maayos na ba si dakilang demonyo? Ay, wag mo na siyang intindihin. Magiging okay din siya mamaya. Ay, bakit mo kinakamay ang paglalaba? Ay, ang mga ganitong tela kasi, hindi pwedeng gamitan ng washing machine. E di sana'y pinalaba mo na lang sa dry cleaner. Bakit kailangan mo pang magpakahirap? Trabaho ko ito, kaya ko naman itong gawin. Hala, huwag ka nang malungkot. Gu Shuyang, nandadaya ka, alam mo ba yon? Akala mo ba porke matangkad ka? Aray, wag ka na kasing magalit. Heto, pabayaan mo akong lagyan ka. Kung ganon, iguguhit ko sa'yo. Ang Santa Claus. Lalagyan din kita. Sandali lang. Ah, ikaw talaga. Anong ginagawa nyo? Kuya, di ka ba pupunta sa kumpanya ngayon? Wala kang pakialam. At saka, kapag nagpatuloy ka sa pagtambay at pakikipaglaro sa katulong buong araw, maniwala ka, ipapadala kita sa ibang bansa kung nasaan ang mga magulang natin. Opo, alam ko na. Huwag mo siyang aawayin ha. Bye, Ruoyaw. Binalaan na kita? Lumayo ka sa kapatid ko. Hindi mo ba maintindihan? Wala naman akong balak gamitin ang kapatid mo. Kung iiwasan ko siya, mas lalo lang akong magmumukhang may ginagawang masama, di ba? Dapat lang na ganun. Kapag nalaman ko na may masama kang balak, papahirapan talaga kita. Baliw ka ba? Maupo ka at kumain ka rito? President Gu. Hindi pwedeng kumain ng katulong kasabay ng amo. Wala akong ganoong ugali na may nanonood sa akin habang kumakain. Huwag mo nang hayaang ulitin ko pa ito. Maupo ka. Masyado siyang tahimik. Bakit hindi pa rin ako nasasanay? Tapos na po akong kumain. President Gu, dahan-dahan lang po kayo sa pagkain. Ang mga babae talaga, napakakomplikado. Bay Ruoyaw, Bay Ruoyaw. Bay Ruoyaw, Bay Ruoyaw. Salamat, President Gu. Ang inyong mga gamit sa banyo, naihanda ko na po para sa inyo. Titingnan ko lang kung handa na ang agahan. Ano bang nangyayari sa akin? Parang mas gusto ko pa. Yung maingay siya at kinakalaban ako, mas interesado yon. Magpalit ka ng damit, samahan mo ako sa labas. President Gu, bilang isang katulong, hindi angkop na sumama ako sa inyo para hindi kayo bigyan ng masamang impresyon. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko pa natatapos mag-mop ng sahig, hindi pa ako pwedeng lumabas. Dapat alam mo ang lugar mo. Kung ano ang iutos ko, yun ang gagawin mo. Sumunod ka na lang, ha? Sige po, President Gu.
Hindi ba uminom ng gamot ang taong to? Uupo ka sa likod? Gusto mo ba akong maging driver mo? Dito ka sa harap maupo. President Gu, dahil sa katayuan ko, lalong hindi po angkop na maupo sa harap. Talagang sinasadya mong galitin ako ngayong araw, no? Masyado naman po kayong seryoso, President Gu. Paano ko naman yun magagawa? Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian? Alin man sa maupo ka rito sa harap. O kung hindi naman, tumakbo ka papunta sa mall. Itong Gumotchen na to. Pinatry na niya sa akin ang 49 na suit. Ano ba talagang balak niya? Akala ba niya wala akong hangganan? Hindi pa rin siya lumalaban? Titingnan natin kung hanggang kailan mo kaya magtiis. Baby, bagay ba sa akin ang suit na to? Nagustuhan mo ba? Naku po, ang gagwapo naman itong dalawang lalaking to. Sayang at sila na pala ang magkasintahan. Gumotchen, pinahirapan mo ako. Buti nga sa'yo. Kahit anong isuot ni baby, gusto ko. Ang damit lang ang hindi bagay sa'yo. Dahil laging bagay kay baby ang kahit ano, di ba? Tingnan mo kung gaano siya kagaling magsalita. Ikaw, puro pwede na lang ang sinasabi mo. Sila ay siguradong tunay na nagmamahalan. Hindi kaya talaga iba ang gusto mo sa buhay? Ito ang dapat na itsura niya. Ang sarap niya palang yakapin. Sige, sasabayan ko siya sa laro niya. Baby, bakit ganyan ka makatingin sa akin? Wala naman akong tinignan na iba ngayon. Huwag ka na magselos. Ha? Nakakaingit naman ito. Aray naman. Oy, sir, amuhin mo naman siya. Anong nangyari? Ang sama mo. Pinilit mo pa akong magsukat ng damit. Antok na ako ngayon. Ha? Anong gagawin natin ngayon? Gusto mo na bang bumalik? Anong ibig mong sabihing anong gagawin? Dati naman ay niyayakap mo ako habang natutulog. Ngayon ay hindi mo na ginagawa. Siguradong may iba ka na. Hahuhu. Lalaking manloloko? Nagbago ka na bigla? Siguradong may babae ka sa labas. Huwag ka na ngang makisali. Masaya ba? Ha? Babae pala siya. Ang sarap sa mata ng ganitong pabebe. Gustong gusto ko talaga. Hindi. Hindi kami magkasintahan. Ibaba mo ako. Nandoon pa ang mga gamit ko sa loob. Huwag kang malikot. Bumalik ka na sa pagtulog. Buhat na pangkasal. Ang lakas naman ng dating niya. Di ba pinotos mo sa sekretarya mo na i-reserve ang buong lugar na ito? Bakit may nakakapasok pa ring iba? Malay ko ba? Bayruoyaw, kaibigan ni Brother Feng Sheng si Gumotchen. Kapag nalaman niyang magkasama kayong dalawa, siguradong madidismaya siya sa'yo. Bakit ka sumunod sa loob? Di ba ikaw ang nagsabing pagod ka na? Mabuti na nga ang loob ko na ihatid ka rito. Ay, salamat po ha. Pwede ka nang lumabas ngayon. Ayaw bumukas. Laitin mo na lang ako na mabigat ako. Huwag ka nang magpanggap na ayaw bumukas ng pinto. Tabi riyan. Ay? Huwag ka nang magpakapagod. Hindi sira ang pintong ito. Talagang nilak ito ng kung sino. Bilisan mong tumawag. Magpatulong ka na iligtas tayo. Sekretarya Gia,
Pumunta ka agad dito sa fitting room. Umalis ka nga ng kaunti, Box. Umatras ka na lang kasi ng 2 hakbang. Napakasikip ng lugar na to. Saan pa ako aatras? Kasalanan mo to dahil sumunod ka pa sa loob. Ngayon ayos na. Pareho na tayong nakakulong dito. Hindi naman ako manghuhula. Paano ko ba malalaman na makukulong tayo rito? Huwag mong tamaan ang ulo ko. Napakagaspang ng kilos mo. Pinilit mo kasi ako. Ay. Nasaktan ka yata. Halika, itingala mo ang ulo mo at titingnan ko. Ang buhok ko. Huwag kang malikot, huwag kang malikot. Ako na ang bahala. Aray, masakit. Dahan-dahan lang. Sige, dahan-dahan lang ako. Dapat ko na bang buksan ang pinto? Baka maistorbo ko pa ang ginagawa ni President? Bakit wala pa rin yung sekretarya mo? Kapag di pa siya dumating, alisin mo na siya sa trabaho. Ang bagal naman niya. President, wala po akong makita. Mauna na po ako. Ay, Sekretarya Gia. Sekretarya Gia. Yung sekretarya mo, may na-misunderstand ba siya? Magpalit ka na muna ng damit. Anong nangyayari? President, nakalock po ang pinto. Baka gawa to ng magkasintahang yon? I-check ang CCTV? President, dahil nirent niyo po ang buong lugar ngayong araw, ang mga CCTV ng shop na to ay nakasara lahat. Masyado kang nagmarunong. I-check ang mga CCTV sa labas. Tignan nyo kung sino-sino ang pumunta rito. I-check nyo isa-isa. Opo, President. Gagawin ko po agad. President Gu, may gusto sana akong ipagpaalam sa'yo. Ano namang kailangan mo? Yung sinasabi mo, parang di ko gusto yan ha. Bakit? Wala ba akong pwedeng maging kaibigan? Katulong ka pa rin sa bahay namin. Kung sakaling may mangyari sa'yo sa labas, sino ang kukunin ko para pumalit sa pwesto mo? Huwag kang mag-alala. Kapag wala ka sa tabi ko, maswerte ang buhay ko. Alis na ako. Bye-bye. Bakit nagmamadaling lumabas si Bai Ruoyao? Pupuntahan ba niya si Lu Fengxing? Fengxing, Ruoyao. bakit dito mo napiling pumunta? Ruoyao? Natatandaan mo pa ba ang lugar na to? Siyempre naman, dito tayo sa unang pagkakataon nagkakilala. Noon, may maliit na batang lalaki na nambubuli sa'yo. Sinugod ko siya at pinarusahan ko talaga. Oo nga. Naisip ko tuloy noon, bakit ang tapang-tapang ng babaeng to? Siguro kung magiging kaibigan ko siya, tiyak na magiging masaya ako. Bakit? Nagsisisi ka na ba ngayon na naging kaibigan mo ako? Kailanman ay hindi ako nagsisi. Anong ginagawa mo? Dahil ba tumatanda ka na, kaya nagsisimula ka ng mag-reminisce? Ruoyao. Gusto kita. 10 taon na kitang gusto. Pero masyado akong naging duwag. Natatakot akong aminin to sa'yo dahil baka pati pagkakaibigan natin ay mawala. Kaya naman naging maingat ako at itinago ko lang ang nararamdaman kong ito. Eh bakit ngayon? Bakit napagpasyahan mong sabihin na? Saan mo nakuha ang larawang to? Ito. Nang makita ko ang larawan, natakot ako. Ano namang kinatatakutan mo? Natatakot ako na mawala ka. Dahil alam ko kung gaano kahusay si Gu Mochen. Basta't gusto niya. Walang sinuman ang hindi pipili sa kanya. Mahusay ka rin naman. Ruoyao. Gusto mo ako? Fengxing. Hindi ko man lang naisip na magugustuhan mo ako. Hindi ko rin naisip kung ano ang magiging itsura nating dalawa kung tayo na. Eh kung isipin mo kaya ngayon? Fengxing, hindi mo ba naiisip na maging magkarelasyon tayo ay masyadong kakaiba? Ruoyao? Nagugustuhan mo na si Gu Mochen, di ba? Buong araw niya akong pinahihirapan, paano ko naman siya magugustuhan? Ruoyao, pwede mo ba akong pangakuan ng isang bagay? Ano yon? Huwag mo agad akong tanggihan. Bigyan mo ako ng patas na pagkakataon na makipagkompetensya sa kanya. Fengxing, una sa lahat, itinuturing kitang matalik na kaibigan. Paano naman kita paaasyahin? Pangalawa, hindi naman ako gusto ni Gu Mochen. Anong pagkakataon ang ibibigay ko? Direkta mo na ba akong tinatanggihan? Fengxing, siguradong makakahanap ka ng taong mas bagay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Sino ang mag-aakala na ang mga salitang ginamit ko para tumanggi sa iba noon ay gagamitin din sa akin ngayon? Pwede pa ba tayong maging magkaibigan? Gusto mo ba talagang magkaroon ng distansya sa akin? Ginulat mo naman ako.
Sige na, hindi na kita ihahatid. Umalis ka na mag-isa. Hindi mo naman siguro babalaking umiyak ng palihim dito, di ba? Ganoon ka na ba kahina? Oo nga eh. Kailangan ko pang umiyak ng matagal. Iwanan mo naman ako ng kahit konting dignidad. Kaibigan, huwag ka nang malungkot. Isipin mo na lang ang mga babaeng tinanggihan mo noon. Ay nako, umalis ka na nga. Sige, aalis na ako. Paalam. Ruoyaw. Lahat ng ito ay alaala mo sa akin. Paano ko ito bibitawan? Dahil hindi ko kayang sukuan ka? Ibibigay ko ang lahat para makuha ka. Bakit ganyan ang itsura mo para kang lantang gulay? Dahil ba masyado kang mayabang, kaya napahiya ka? Wala ako sa mood na makipag-asaran sa iyo. Nalaman mo na ba kung sino ang nagkulong sa ating dalawa? Nahanap ko na! Si Yun Mengsi ang may gawa nito. President Gu, sinasabi mo ba na itong si Yun Mengsi, ang taong gusto niya, ay baka ako? Kasi bakit kahit saan ako pumunta, ay nakakasalubong ko siya? Anong tingin mo sa sarili mo? Napakaganda? Lahat na lang ba ng makakita sa iyo ay magkakagusto? Hayaan mo na. Hindi naman malaking bagay to. Magpapadala ako ng tao para bigyan siya ng leksyon. Ay, wag na. Ang bagay na ito ay dapat nating ayusin ng tayo lang. Huwag ka na lang makialam. Sige. Tutal, sa ugali mong yan, paniguradong di ka magpapatalo. Pupunta na ako sa opisina. Eh di pumunta ka. Bakit sinasabi mo pa sa akin? Hello, schoolmate. Bakit? Ate, naalala ko na marunong kang magpiano, di ba? Marunong nga, pero matagal na akong hindi nakatutugtog. Bakit mo biglang natanong? May problema ba? Ang music store ng kaibigan ko, kailangan ng isang pianista mamayang gabi. Kaso kailangan muna ng interview, pero malaki naman ang bayad na ibibigay niya. Minsan mo lang akong narinig magpiano, tapos naglakas loob ka nang irekomenda ako? Hindi ka ba natatakot na sabihin ng kaibigan mo na pinapaboran mo lang ako? Ang tawag dito ay pagpili ng magaling kahit kakilala pa. Sige na ate, isisend ko sa iyo ang address. Magkita na lang tayo sa music store. Sige. Bayruwayaw, bakit ka nandito? Yun, Mengsi. Gusto mo ba ako? Kaya ba naglagay ka ng magnet sa katawan ko? Bayruwayaw, may sakit ka ba sa utak? Baka naman dahil natagal ka sa fitting room, naubusan ka ng hangin sa utak, kaya hindi na normal ang takbo niyan? E di ipaliwanag mo sa akin, bakit kahit saan ako pumunta ay nandoon ka? Sa tingin mo ba gusto kitang makita? Eksakto, dahil ayaw nating makita ang isa't isa. Pwede na kayong umalis. Bakit hindi ikaw ang umalis? Anong karapatan mong paalisin kami? Ano bang binabalak mo? Oh, Bayruwayaw, gusto mo lang akong paalisin muna para ikaw ang maging bida at makuha ang atensyon ni Master Ailey, di ba? Ano bang pinagsasabi mo? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magpanggap. Hindi basta-basta pumipili si Master Ailey ng kahit sino lang. Pinapayuhan kita, huwag ka na rito magpahiya ng sarili mo. Hindi. Parang ang layunin nating dalawa ay... Bayruwayaw. Ang tao, dapat alam ang sariling limitasyon. Sa pagkakaalam ko, kamakailan ka lang nagsimulang magpiano, di ba? Yang hamak mong galing sa pagtugtog, paano mo ako lalabanan? Yung babaeng mapang-api na yon, anong pangalan niya? Anong pangalan mo? Maestrang Ailey. Ang pangalan niya ay Yun Mengsi. Maestrang Ailey. Sa paligsahan sa pagpili ng alagad na ito, itong si Yun Mengsi ang may pinakamalakas na suporta. Oh, tayo na. Yung tungkol sa senior ko na sinabi ko sa'yo. Pagtuunan mo ng pansin ha, pupuntahan ko siya ngayon. Sige, alam ko na. Kapag naasikaso ko na si Maestrang Ailey, susunod agad ako. Ganito? Ikaw muna ang maglibot-libot kasama ang senior mo. Okay, sige. Yun, Mengsi! Ang bastos ng bibig mo. Noong huli ikinulong mo ako sa... Ate, dumating ka. Ba't di mo man lang sinabi sa akin? Naghintay ka ng matagal, ano? Suyang, okay lang naman ako. Maghintay ng kaunti sa iyo ay ayos lang. Magsisimula na ba tayo sa interview ngayon? Bayruwayaw, ginamit mo pa talaga ang koneksyon mo kay Gu Second Young Master para dumaan sa likod at maagang sumali sa interview. Hindi ito patas. Kung magsalita ka pa ng isa pang salita,
agad kitang didiskwalipikahin sa interview. Mengsi, huwag kang padalos-dalos. Sa antas niya, kahit mauna pa siyang sumali sa paligsahan, hindi rin siya magtatagumpay. Huwag kalimutan, nandito tayo para hanapin si Maestrang Ailey. Tayo na. Ay, Suyang, kanina sila. Anong paligsahan ba ang sinabi nila? Tayo dalawa kanina, parang nagsasalita ng walang kaugnayan, nag-usap ng matagal. Ang maestro sa piano na si Maestrang Ailey, malapit nang magsagawa ng isang paligsahan para pumili ng alagad. Ngayon, darating si Maestrang Ailey sa tindahan ng piano upang pumili ng piano na gagamitin sa paligsahan. Kaya pala, gusto pala niyang mauna nang humarap kay Maestrang Ailey para mapansin agad siya. Pasensya na. Pinaghintay ko ng matagal si ate. Naku, bakit mo siya tinatawag na ate? Tawagin mo na lang siyang Miss Bai. Ate, ito nga pala ang kaibigan ko na si Li Zhao. Siya ang nagpapatakbo ng music store na ito ngayon. Magkasing edad lang naman kami. Kung matatawag mo siyang ate, bakit ako hindi? Ay naku, maayos ka nga. Miss Bai, kumusta? Ako nga pala si Li Zhao. Hoy, ate, huwag kang makipagkamay sa kanya. May mga bakterya ang kamay niyan. Mr. Lee, nagbibiro lang si Shuyang. Huwag mo na lang siyang pansinin. Alam ko. Malinis ang mga kamay ng ating young Master Gu, kaya naman kay Miss Bai, pwedeng makipag-holding hands. Ay nako, bilisan mo na at iayos ang interview. Napaka-busy ni ate. Miss Bai, tingin mo, kumusta naman ang piano na ito? Kahit ano, hindi naman ako pihikan. Masyadong malakas ang loob mo, ah. Anong ibig mong sabihin? Senior mo siya, pero pinipilit mong tawagin siyang ate. Iba rin yung diskarte mo, ha? Masyado bang halata? Diyan sa mukha mo, malinaw na nakasulat. Gusto ko si Bai Ruoyao. Bakit ba parang wala lang sa kanya? At tinuturing lang akong nakababatang kapatid? Yung pagiging suplado mo noong nasa school ka pa, gamitin mo naman ngayon. Subukan mo munang wag siyang pansinin ng ilang araw. Hindi naman pwedeng palagi na lang. Ikaw lang ang nagpapakahirap. Ikaw lang ang nahuhumaling. Kapag hindi ko siya pinansin ng ilang araw, baka ako na ang tuluyang mawala sa kanya. Pwede bang ayusin mo naman ang payo mo? O sige, tatanungin kita. May nangyari ba sa ginagawa mo ngayon? Ang kailangan ninyo ngayon ay yung mga malalagkit na paglapit sa isa't isa. Dapat malaman niya na isa kang lalaki at hindi lang isang nakababatang kapatid. Ang galing tumugtog ni Miss Bai. Napakahusay talaga. Salamat sa paghanga. Pero matagal na akong hindi nakakatugtog, medyo naninibago na ako. Shuyang, Ate. kung may gagawin ka, pwede ka nang mauna. Hindi mo na kailangang maghintay sa akin. Aha, ano naman ang gagawin niya? Naakit lang talaga siya sa ganda ng pagtugtog mo. Mr. Lee, ang samahan naming dalawa ay napakatatag na parang magkapatid. Hindi masyadong nakakatawa ang biro mo. Miss Bai, sa opisina na tayo mag-usap. Dito po tayo. Nakita mo na? Ang tatahakin mong landas ay napakahaba at napakahirap. Pagbalik natin, hahanapan kita ng ilang sikreto sa panliligaw. Pag-aralan mong mabuti. Oo. Master Ailey. Sir Gu, bakit kayo nagtipon dito? Kuya, bakit ka nandito? Ang kompetisyon ni Master Ailey ay sinusuportahan ng Gu Group. Bakit kayo nandito? Dinala ko si ate para mag-part-time. Ginoong Lee, ituloy mo muna ang ginagawa mo. Lalabas muna kami para maglibot. Pasensya na. Miss Bai, Shuyang, pakiasikaso mo sila. Kailangan mo pa bang ipaalala yan? Magpatuloy ka, aalis na ako. Uy, sandali. Master Ailey, kami ba ang tinatawag ninyo? Yung babaeng tumugtog ng piano sa labas kanina, ikaw ba yon? Opo, Master Ailey. Miss Bai Ruoyao ay pumunta sa piano shop ko para mag-interview. Ngayong gabi, kailangan namin ng isang pianista. Marunong pa pala siyang tumugtog ng piano? Pwede ka bang manatili at mag-usap tayo? Siyempre, maari. Yung piyesa na tinugtog mo kanina, bagaman may ilang pagkukulang sa teknikal na aspeto. Pero nang pakinggan ko ang tugtog mo, nakaramdam ako ng init at ginhawa. Alam kong maganda ang pundasyon mo. Mayroon akong isang kompetisyon. Interesado ka ba? Pinuri pa ako ni Master Ailey.
Medyo hindi ako makapaniwala sa tuwa. Basta't magsikap kang mag-ensayo. Naniniwala akong hindi magtatagal. Ay magtatagumpay ka rin. Tatanggapin mo ba ang paanyaya ko? Daya ito. Miss Yon, hindi magandang gawi ang pakikinig ng palihim. Lumabas ka na. Ayaw kong lumabas. Master Ailey, tinanggap mo na ba nang palihim si Bai Ruoyao bilang estudyante? Li Zhao? Sa shop ninyo, kahit sino na lang ba ay pwedeng pumasok? President Gu, ihigpitan ko po ang pamamahala mamaya. Yun Mengsi, huwag kang kung ano-ano ang sinasabi. Bai Ruoyao, huwag mo akong pagsasalitaan ng ganyan na parang tinuturuan ako. Ang tulad mong mapanlin lang. At gumagamit ng koneksyon ay hindi karapat-dapat. Mengshi, magtanong muna tayo. Bai Ruoyao, sa galing mong yan sa pagtugtog, para maging estudyante ni Master Ailey, hindi ka ba nakakaramdam ng hiya? Paano mo nagagawang gamitin ang koneksyon ni Pamilyang Gu? Wala ka bang hiya? Tama na. Bai Ruoyao, hindi ba maayos ang pandinig mo? O sadyang may problema ang utak mo? Kung may problema yung pandinig mo, magpagamot ka na agad. Kung may problema naman ang utak mo, mabuti pang ayusin mo na yan habang maaga pa. Pangalawang Master Gu, bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Isa akong babae. Miss Yon, pinapayuhan kitang huwag nang gumawa ng gulo. Dahil sa huli, ikaw lang din naman ang mapapahiya. Tumigil ka na. Ano bang ginawa sa inyo ni Bai Ruoyao? At parang nagayuma kayo. Bakit lahat kayo ay panig sa kanya? Ang ingay. Lizo? Paalisin mo na ang taong yan. Sandali lang. Yun Mengsi. Una sa lahat, nandito ako para sumalang sa interview. Pangalawa, hindi ako tinanggap ni Master Ailey. Bilang kaniyang mag-aaral, inanyayahan lang niya akong sumali sa kompetisyong ito. At huli, nagpapaliwanag ako sa inyo dahil ayaw kong madamay si Master Ailey sa mga maling paratang na ito. Miss Yun, hindi ko gusto ang mga estudyanteng katulad mo. Ang taong may masamang hangarin. Kahit gaano pa kagaling, ang tugtog na ilalabas niya ay wala pa rin kaluluwa. Mengsi, okay ka lang ba? Bai Ruoyao, may ebidensya ka ba? Kung wala kang patunay, hindi ako maniniwala sa'yo. Paano kung mayroon akong ebidensya? Kung mayroon kang ngang ebidensya, magsasagawa ako ng pampublikong paumanhin. Sige, asahan kong tutupad ka sa iyong salita. Ate, naalala kong marunong kang magpiano, di ba? Ang music store ng kaibigan ko ay nangangailangan ng pianist ngayong gabi. Kailangan mo munang mag-interview, pero malaki naman ang ibabayad niya. Minsan mo lang akong narinig magpiano, tapos nakuha mo na agad akong irekomenda? Hindi ka ba natatakot na baka sabihin ng kaibigan mo na nagpaborito ka lang? Hi, buti na lang ang phone ko. May automatic call recording function. Kundi dahil dito, hindi ko na maipagtatanggol ang sarili ko. Ipinapatunay lang yan ang layunin mo kung bakit ka nandito, hindi nito maipapaliwanag ang tungkol sa naging desisyon. At saka, ang ginagawa mong yan, kaming mga nagpakahusay sa aming talento sa pagtugtog ng piano, ay hindi matatanggap yan. Yun, Mengsi. Huwag mong ituring ang sarili mo na napakataas. Dapat kang sumumpa sa langit na pumunta ka rito ngayon para lang ba bumisita? Himp. Mengsi, kapag nagpatuloy pa ito, baka wala tayong mapalang mabuti. Ano kaya kung... Kung hindi mo na kaya, umalis ka na rito. Huwag mo akong hilaan pababa. Sige, hihintay na lang kita sa labas. Wala kang silbi. Ang kaguluhang ito, hindi ko na kayang panoorin pa. Miss Yun, kung kailan ako kukuha ng tuturuan at kung saang lugar, wala itong kinalaman sa kahit sino. Yun Mengsi, kanselado na ang pagsali mo. Young Master Gu, bakit mo kailangang kanselahin ang pagsali ko? Hindi ka karapat-dapat. Masyadong malupit si Gu Mochen. Hindi man lang marunong rumespeto sa pananalita. Gusto ko lang naman ng hustisya at patas na laban, mali ba ang hilingin yon? Huwag ka nang umiyak-iyak dyan. Marami na kaming nakitang tulad mo. Akala mo ba ang maagang pagpunta mo kay Master Ailey ay maituturing na patas? Miss Yon, tama na yan. Kapag nagpatuloy pa ito, kailangan ko nang makausap ng maigi si President Yon. Mr. Lee, mayroon ba kayong CCTV sa lobby ng unang palapag? Siyempre, lahat yan ay mga high-definition na camera. At saka, mayroon din itong recording function. Mabuti naman kung ganoon. Nag-usap kami ni Yun Mengsi doon sa lobby. Kung mayroon mang paninirang puri kay Master Ailey sa internet, maaari mong ilabas ang video. Ikalulugod ko pong gawin yan. Li Zhao, wala ba ritong kahit isang security guard? Bakit hindi pa pinaalis ang mga taong walang kinalaman dito? Miss Bai, nakapag-isip ka na ba? Handa ka na bang tanggapin ang imbitasyon ko?
Master Ailey, masaya po ako na natanggap ang imbitasyon nyo, pero malinaw ang pagkakakilala ko sa sarili ko. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na muna ako makikisali. Bai Ruoyao, kapag pinalampas mo ang pagkakataong ito, wala nang susunod pa. Suyang, bilisan mo. Kumbinsihin mo siya. Sinusuportahan ko ang lahat ng desisyon ni ate. Maging abala na tayo sa totoong pakay natin. Mauuna na muna ako sa labas. Miss Bai, nakapasa ka sa interview. Mamaya, hayaang samahan ka ni Shuyang papunta sa music room. Salamat. Sabay tayong babalik mamaya. Huwag mong isama si Shuyang sa pag-alis. Mayroon pa siyang kailangang gawin. Hindi na ako. Shuyang, treat ko ngayong gabi. Kahit ano piliin nyo. O sige, kailangan kong mamili ng mabuti dahil kami lang naman ni ate ang may sariling date. Kapag hindi ako pumunta, ibig sabihin lang niyon ay apektado ako sa pagtatapat niya. Pero kung pupunta ako, Shuyang, sasama si ate ngayong gabi para dalhin ka sa isang napakasarap na restaurant. Ano sa tingin mo? Sige ba? Ano bang binabalak ni Lizu? Sandali lang, ate. Ruoyao, Ay, Kuya Fengxing. Suyang. Fengxing. Kani-kanina lang magkasama kami ni Shuyang. Naisip ko na dahil kilala mo si President Gu, siguradong kilala mo rin ang kapatid niya. Kaya isinama ko na rin siya. Ayos lang, total magkakakilala naman ng lahat. Ate, di kasama ang kain na to. Gusto ko ay ilibre mo ako ng solo. Sige, sa susunod talaga. Mag-order na muna kayo. Maghuhugas lang ako ng kamay. Sige. Sige. Kuya Fengxing. Paano kayo nagkakilala ni Senior? May tadhana talaga tayo? Magkabata kami. 10 taon ko na siyang mahal. Gusto mo si ate? Oo naman. Kaya pinapayuhan kitang sumuko na? Wala kang pag-asa. Dahil di naman niya gusto ang Didi. Di niya gusto dati, pero di ibig sabihin di niya gusto ngayon. Tapos na ba kayong mag-order? Hindi pa Senior. Ikaw na lang ang mag-order ate. Sa tingin ko kami ni Kuya Fengxing ay hindi magkasundo sa pagkain. Talaga ba? Bakit parang sa tingin ko, ang panlasa namin ni Didi at ang mga gusto namin ay magkatulad? Ate, mag-order ka ng 2 mainit na tuwalya. Sige, gagamitin mo ba pang punas ng kamay? Masyado talagang pihikan ang Didi. Hindi tulad nung bata pa tayo, ang maalalang maghugas ng kamay bago kumain ay ayos na. Naku, wag mo na, yung banggitin. Ang panahon natin noon kumpara ngayon, para talaga tayong mga batang kalye. Nag-order ako ng mainit na tuwalya para makompress ang mga kamay ni ate. Buong araw siyang nagpiano ngayon, kung hindi ito makukompress, sasakit ang mga daliri niya. Hindi ako pihikan? Ang batang ito, madiskarte rin pala. Napakamaalalahanin mo naman. Ayos lang, ako na. Si Didi ay napakagwapo na, napakaingat pa. Siguradong marami ka nang naging girlfriend, no? Ay, wala pa akong naging girlfriend Pero si Kuya Fengxing, siya ang totoong bata pa ay matagumpay na. Nabalitaan ko sa kuya ko. Hindi ba't kasal ka na? Pumunta pa nga siya sa kasal mo. Bakit hindi mo itanong yan kay Ruoyao? Pumunta pa nga siya sa kasal ko para manggulo. Hay, wag mo namang linlangin ang walang alam. Pumunta lang ako doon para iligtas ka. Shuyang, pwedeng patingin naman kami ng love life mo? Oh, hindi pa talaga ako kailanman nagkaroon ng relasyon. Marami lang talagang sabi-sabi ang ibang tao. Sige na, hindi na kita bibiruin. Kumain na tayo. Kanina pa ako nagugutom. Anong ginagawa mo? Suyang. May allergy si Ruoyao sa mga lamang dagat na may shell. Mukhang hindi pa talaga kilala ni Didi si Ruoyao, Oh, pasensya na Senior. Hindi ko alam ang tungkol doon. Ayos lang, hindi mo naman kasi alam. Pero sa pagkakataong ito ay tatandaan ko na. Sa susunod, hindi na kita orderan ng mga lamang dagat na may shell. Atid, ingat ka baka mabali ang leeg mo. Sa tingin ko, mas mabuting maupo ka na lang para sa kalusugan mo. Sa tingin ko si Kuya Fengxing ay gustong bawiin pero hindi niya kaya, di ba? Tapos na akong kumain. Ituloy nyo lang ang pagkain. Mauna na ako para asikasuhin ang trabaho. Uy, ate. Ruoyao.
Lagot, patay na. Bakit ko siya naiwan sa shop ng piano? Bibigyan kita ng 1 minuto para magpaliwanag. Ano kasi? Hindi naman namin sinasadya. Gutom na kasi kaming dalawa. Kaya kumain muna kami sandali. Hemp! Gutom na kahit 1 minuto, di makapaghintay? Di makapaghintay? Nawala rin ba ang cellphone mo pati tawag di mo masagot? Tinawagan mo ako? Naubusan ito ng baterya kaya namatay. President Gu, mali ako sa pagkakataong ito. Basta mawala lang ang galit mo, kahit ano gagawin ko. Magbuhat ng mga hollow blocks sa construction site ng 1 buwan? Ay naku, President Gu. Sa ganda at lambot ng balat kong ito, matitiis mo ba ako? Tigilan mo na ang pag-arte. May kontrata akong pag-uusapan bukas? Ikaw ang magiging partner ko. Ha? Ay naku, wala naman akong alam sa ganyan. Baka maging pabigat lang ako sa'yo doon? Kailangan mo lang samahan ang babaeng partner niya, makipagkwentuhan ka lang. Kapag natuloy ang kontrata, kalimutan na natin ang nangyaring ito at bibigyan pa kita ng dagdag na 50,000. Paano kung hindi natuloy? Pangako, tatapusin ko ang misyon. Malapit na siguro sila. Kumapit ka. Hindi ba parang masyadong halata to? Binayaran kita, kaya gawin mo ang trabaho mo. Kung ano ang iutos ko, iyon ang gagawin mo. Dahil ako ang amo mo rito. Wala kang karapatang tumanggi. Sige na nga, sa panahon ngayon, kung sino ang may pera, siya ang masusunod. President Gu, matagal na tayong di nagkita. Ngayong araw, kailangang magpakitang gilas tayo sa laro. Ngayon, lahat ay ayon sa plano ni President Zhao. Hahaha, sige. Sino naman itong kasama mo? Siya. Siya ang girlfriend ko na si Bai Ruoyao. President Gu, paanong naging girlfriend mo si Bai Ruoyao? Nasaan si Brother Fengxing? Si Brother Fengxing? Ah? President Zhao. Si Lu Fengxing, isa lang siyang kaibigan ko. Huwag po kayong mag-alala. President Gu, dahil magkakilala naman pala sila, hayaan muna natin silang mag-usap at tayo naman ay maglaro. Gusto mo bang manatili rito para kausapin siya? Sige, maglaro na kayo. Uupo lang kami rito. Tuloy President po Gu. kayo? Bai Ruoyao, ang punta natin dito ngayon ay para sa negosyo, kaya isantabi muna natin ang ating personal na away. Atupagin mo na lang ang sarili mo. Dahil sa bawat pagkakataon, ikaw ang laging nang aaway. Ikaw. Ruoyao. Ruoyao, nauuhaw ako. Uminom ka pa, para hindi ka ma-dehydrate. President Zhao, ang Bai Ruoyao na ito talagang matindi. Noong nakaraang araw lang, kakakasal lang niya kay Lu Fengxing at ngayon naman, nagawa mo pang lumandi kay President Gu. Mag-usap muna kayo, pupunta lang ako sa banyo. Miss Bai? Napakaswerte naman. President Zhao, mauna na ako, mukhang abala kayo. Miss Bai, ang bango mo naman. President Zhao, umayos kayo. Pasensya na. Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang itanong, anong gamit mong pabango? Bibilhan ko rin si Mengsi. President Zhao, pasensya na. Maselan kasi ako. Ayaw kong may humahawak sa akin. Bai Ruoyao. Naku, President Zhao. Pasensya na talaga. Anong nangyari sa inyo? Naku, noong bata pa ako, sinundan ako ng masasamang tao. Kaya kapag may lumalapit sa akin, nagiging sensitibo ako at madaling mawala sa sarili. Uy, President Zhao, huwag kayong gagalaw. Dapat nyo yang diinan para hindi lumala ang sugat. Tingnan nyo. Ngayon ba ay maayos na ang pakiramdam nyo?
Miss Bai, ano bang ginawa ko sa inyo? Bakit niyo ako pinaglalaruan ng ganito? President Zhao, ano bang sinasabi nyo? Hindi ko kayo pinaglalaruan ah. Hindi ba tayo ay nasa isang maayos na pagtutulungan? Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba sa sinabi mo? Maniniwala akong hindi mo sinasadya to? President Zhao, hindi ako nagpapanggap. Kundi, sa talino mong yan, siguradong mapapaikot lang kita. Pero, isipin mo na lang ng mabuti ngayon tungkol sa bagay na ito kung paano ka magpapaliwanag kay Gumo Chen. Ang taas naman ang tingin mo sa sarili mo. Lumapit lang ng konti ang iba sa'yo. Akala mo naman ay hiyain ka na. Ang mga babaeng katulad mo, araw-araw na lumalapit sa akin at hindi ko na mabilang. Bakit ko pa kailangan gumawa ng masama sa'yo? President Zhao, sa susunod ay magpakatalino ka naman. Humanap ka ng lugar na walang CCTV. Ulitin mo pa. Tingnan mo kung hindi kita parusahan ng matindi. President Zhao, anong nangyari sa'yo? President Zhao, ano itong nangyari sa'yo? Bakit naging ganyan ang itsura mo? Nagpatingin ka na ba sa doktor? Naayos na to. Nadulas lang ako kanina at tumama sa pader. President Gu, nagpareserba ako ng pagkain. Sabay na tayong kumain. Gutom ka na ba? Susunod ako sa plano mo. Sumama na tayong lahat. Tamang-tama, may kailangan pa kaming pag-usapan ni Ruo Yao. Sige. President Zhao, tara na. President Gu, tuloy po kayo. Bakit kailangan mo pang magpanggap ng ganito? Hindi ko naman mahihadlangan ang pagpirma nyo ng kontrata. Mabuti naman kung ganoon. Ay, oo nga pala. Pumunta ka sa locker room at kunin mo ang jacket ko. Mag-aayos lang ako ng makeup. Sus. President Zhao, darating na si Yun Mengsi ngayon din. Huwag kang mag-alala. Hindi na siya babalik. Di ba sinabi mo na humanap ako ng lugar na walang CCTV bago tayo magkita? Narito na ako para sa tipanan natin. President Zhao, ako ang girlfriend ni Gumo Chen. Ruo Yao, huwag mo akong takutin gamit si President Gu. Maniwala ka, mas hihigitan ko pa si President Gu sa pag-aalaga sa iyo at magiging tapat lang ako sa iyo. Ang ibang babae, hindi ko man lang susulyapan. Hindi ka naman mas bata o mas gwapo kay President Gu. Bakit mo iniisip na iiwan ko siya para piliin ka? Kaya kitang gawing Mrs. Zhao? Basta sumama ka lang sa akin, hihiwalayan ko agad ang asawa ko sa bahay. Sa ginagawa mong yan, hindi ka ba natatakot na magalit si President Gu? Ang partnership nyo ay posibleng masira lang? Ano ang dapat ikatakot? Alam mo ba kung bakit kita pinahanap ng lugar na walang CCTV? Ikaw, ang lakas ng loob mong saktan ako. Bitawan mo ako. Walang hiya ka, huwag kang aalis. Paparusahan kita ngayong araw. Gumo Chen. Gumo Chen. Ruo Yao? Bai Ruo Yao, anong nangyari sa'yo? Gumo Chen. Sa wakas dumating ka na. President Gu? Anong nangyayari dito? President Gu, masyadong matigas ang ulo ng girlfriend mo. Tingnan mo kung anong ginawa niya sa akin. Ang mga sugat sa mukha niya. Ikaw ba ang may gawa nito? President Gu, tinuruan ko lang siya ng leksyon. Huwag kang mag-alala. Hahanapan na lang kita ng mas hihigit pa sa kanya. President Zhao? Ginalaw mo ang tao ko. Paano mo to babayaran? Sa usaping kita, magbabawas pa ako ng 20%. 30%. Magbibigay ako ng 30% kita. Dalhin mo ang kontrata rito sa dressing room. Kaya ko na tumayong mag-isa. Bitawan mo na ako.
President Gu, kumalma po kayo. Kumalma lang po kayo. Wala akong ginawang masama kay Miss Bai. Siya ang nanakit sa akin, President Gu. Gumochen, kapipirma lang natin ng kontrata at magtatagal ang pagsasama natin. Magkikita pa naman tayo ng madalas. Bakit kailangan pang dahil sa isang babae ay mag-away tayo, President Gu? President Go, ang kontrata. Pagsasama? President Gu, bilyon-bilyon ang halaga ng pagtutulungang ito. Paglabag ito sa kontrata. Kailangan magbayad ng multa, President Gu. Kaya kong bayaran ng multa. May lakas ka ba ng loob na kunin to? Hanggang dito na lang ang ating pagtutulungan. Simula ngayon, ang anumang kumpanyang makikipag-ugnayan sa iyo ay hindi kailanman pakikisamahan ng Gu Group. At ang mga kumpanyang kakampi ng Gu Group ay hindi rin makikipag-ugnayan sa kahit anong kumpanya sa ilalim ng pangalan mo. Dahil sa binitawang salita ni Gumochen, sino pa ang maglalakas loob na suwayin ang Gu Group at makipagtulungan sa kumpanya nila? Gusto niyo ba akong mawalan ng kabuhayan? President Gu, mali ako. Patawarin mo ako. Tungkol sa hatian sa kontrata, maaari pa nating pag-usapan. Kahit ilang porsyento pa ang gusto mo. Ituring mo na lang itong paumanhin ko kay Miss Bai. Wag na. Masyadong malaki ang regalong yan. Hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko lang napag-isipan ang sinabi ko. Mali ako. Ituring mo na lang akong hangin. Palampasin mo na ako sa pagkakataong ito. Hinding-hindi na ako padadala muli sa maling pagnanasa. Sekretarya Gia, pakainin mo siya niyan. Wag. President Zhao? Sige na. Nagbigay ng mahigpit na utos si President Gu ang kontratang ito. Alinman sa kainin mo ito ng kusa o ako mismo ang magpapakain sa iyo. Pumili ka. Kakainin ko. Kakainin ko na ngayon din. Asistenteng Gia, tulungan mo akong makiusap. Mali lang ang nagawa ko, pero wala talaga akong ginawang masama kay Miss Bai. Sekretarya Gia, paalisin siya? Pati ang kumpanya niya. Opo, President Gu, gagawin ko na po agad. Gumochen, ang galing mo kanina. Lalo na yung sipa na yon. Kahit sino naman nakakita. Kailangan mo pa bang sabihin? Kapag hindi ka nagsasalita, medyo nagugustuhan ka naman ng mga tao. Pati ba ikaw? Gumochen, 100 bilyong kontrata yon. Sinira mo lang ng ganoon. Anong isasagot mo sa kumpanya? Madali lang yan. Ang bayad sa danyos, isasama ko na lang lahat sa utang mo. Ano? Huwag mo naman akong takutin. Kahit ibenta mo pa ako, di ko yan mababayaran. Maging makatao ka naman? Mawawalan ka niya ng mga kaibigan. Sasagutin ko lang ang tawag. Hay naku, Gumochen. Sekretarya Gia, anong balita ang nakuha mo? President Gu, sa isang maliit na baryo sa Rongcheng, may nakakita sa balat na hugis puso. Doon dating nakatira si Miss Bai. Maaari ninyong tanungin si Miss Bai, baka may alam siya. Hindi natin pwedeng tanungin si Bai Ruoyao. President Gu, bakit hindi pwedeng tanungin si Miss Bai? Maliit lang ang baryong iyon, posibleng may alam si Miss Bai. May biglang lilitaw na babae? Paano kung hindi magustuhan ni Bai Ruoyao? President Gu. Sekretarya Gia, sa susunod, ang mga balita tungkol sa kanya, huwag mo na itong i-report sa akin. Kapag nahanap mo siya, ibigay mo ang lahat ng hilingin niya. Alam mo ba, para sa iyo, ano ang sinakripisyo ko? Mula ngayon, lumayo ka sa ibang lalaki. Sa akin ka lang.
Ngayon, alam ko nang nasa tabi lang pala kita. Ruo Yao. Ito na ang tadhanang nakalaan sa atin. Ruo Yao? Gumo-chan, bakit ka ba tulala riyan? Ano ba talagang gusto mong sabihin? Naaalala mo pa ba? Noong hinawakan mo ng mahigpit ang kamay ko at pinatulog mo ako nang yakap ka? Imposible. Maayos kaya akong matulog. Oh, iniisip mo ba na gumagawa lang ako ng kwento? O baka naman ayaw mo lang aminin? Gumo-chen, kailangan mo ng ebidensya sa mga sinasabi mo. Hindi ko talaga yun ginawa. Anong ginagawa mo? Tutulungan lang kitang maalala dahil ayaw ko naman na mapagbintangan ng mali. Huwag kang gumawa ng kung ano-ano. Kahit pa ako ang unang humawak sa iyo, pwede mo naman akong itulak palayo. Basta aminin mo na lang na ginawa mo ngayon. Bakit mo ba ako hinalikan? Gusto ko lang ipakita ang nararamdaman ko sa ganitong paraan. Malalaman ko kung ano ang susunod kong gagawin. Anong ibig mong sabihin sa mga sinasabi mo? By Ruo Yao. Gusto kita. Ako. Ikaw. Gusto mo ba talaga ako? Totoo, gustong-gusto talaga kita. By Ruo Yao, humihingi ako ng paumanhin sa mga nangyari dati, pero aaminin ko, sa mga panahong ito, baliw na ako sa pagmamahal sa iyo. Maaari ka bang maging girlfriend ko? Oo. Gusto rin kita. Hindi ko narinig ng malinaw, pakiulit nga uli. Hindi naman ako ganoong klaseng babae. Kung hindi kita gusto, hahayaan ba kitang halikan at yakapin ako? Halika rito, payakap nga. Ang sarap. Ano ang tinitingnan mo? Ninanamnam ko lang. Pakiramdam. Ano ang pagkakaiba mo sa iba? Anong pagkakaiba? Palagi kitang gustong asarin? Gusto kong makita kang nagagalit lang dahil sa akin? Makita kang masayang nakangiti? Kahit ganito lang na tahimik, magyakap tayo. Kailan ka nagsimulang magkagusto sa akin? Ano ang nagustuhan mo sa akin? Nang napagtanto kong gusto kita, nasa puso na kita noon pa. Ang tiyak ko, bukod sa'yo ay wala nang iba. Royao, narinig ko na kapag hinalikan mo ang taong gusto mo, bibilis ang tibok ng puso. Subukan natin, pwede ba? May pagbabago ba? Nakalimutan ko. Nakakalimutan din ba yan? Subukan ulit. Ruo Yao, ngayong gabi may meteor shower, tayo. Walang modo? Lumayas ka? Bakit mo inaagaw ang babaeng gusto ko? Exuyang, wala akong balak ka, pero si Bai Ruo Yao ay kailangang mapasakin. Bakit? Wala ka man lang pakialam sa ating pagkakapatiran? Si Bai Ruo Yao ang matagal ko nang hinahanap na babae. Kaya lalo kong walang dahilan para bitawan siya. Kaya dahil lang ba sa utang na loob kaya kakasama niya? Hindi. Nang napagtanto kong mahal ko siya, hindi ko na inintindi pa ang babaeng nagligtas sa akin. Kaya, ang mahal ko ay siya mismo. Exuyang, kahit na totoo o hindi ang pagkagusto mo kay Bai Ruo Yao, huwag mo kailanman ipaalam sa kanya. Kung hindi, malulungkot siya. Alam ko.
Tama ba ang nakikita ko? Sekretarya Gia, kailangan mo na ba ng salamin para makakita? Ay, hindi na kailangan. Simula ngayon, kailangan na nating tawaging Madam si Miss Bai. Anong plano mong gawin ngayong araw? Aayusin ko ang mga bulaklak sa garden, tapos gagawa ng gawaing bahay at magbabasa ng libro. Paano naman ako? Wala ba ako sa mga plano mo? Ikaw, di ba pupunta ka sa kumpanya? Ayoko munang pumunta. Gusto ko lang samahan ka. Mag-sick leave na lang kaya ako? Sekretarya Gia. President Gu, ano po ang maipaglilingkod ko? Sekretarya Gia, sandali lang. Sa araw na ito, mayroon ba kayong importanteng gagawin? Madam, si President ngayong araw ay pipirma ng 10 bilyong kontrata. Wag mo akong tawaging madam. Ano kasi, sa ganoon ka-importanteng bagay, hindi ito dapat maantala. Sekretarya Gia, dodoblehin ko ang bonus mo ngayong buwan. Salamat po, President. Salamat po, Madam. Sige, papasok na ako sa trabaho. Mag-iisa ka muna. Maging mabait ka. Hintayin mo ang pagbabalik ko, ha? Sige, mag-iingat ka sa daan. Ingatan mo ang bukong-bukong mo. Ang babaeng ito, bakit hindi man lang siya kumukontak sa akin? May paraan kaya? Para mapapunta siya rito? Chen, tapos na ba ang pirmahan ng kontrata? Nagkaroon ako ng kaunting problema. Kailangan ko ang tulong mo. Anong nangyari? Anong problema? Sa ibabaw ng desk ko, may tumpok ng mga proposal at report. Tulungan mo akong dalhin dito. Sige, hahanapin ko muna. Bawal ang mga hindi empleyado rito. Pakiusap, umalis ka na? Hello. Ako ang girlfriend ni Gumochen. Naiwan niya ang mga dokumento sa bahay, kaya dinala ko rito para sa kanya. Girlfriend ni President Gu? Bago ka magyabang, siguraduhin mong hindi ka mapapahiya. Ang ating si President Gu ay tinitingala ng lahat. Ang isang tulad mo, paanong makakalapit sa kanya? Ikaw ba ang receptionist ng kumpanya? Oo naman. Kung wala tong karatula rito, aakalain ko. Pumasok ako sa isang mumurahing lugar. Bakit ang Gu Group nyo, ang baba naman ng standard sa pagkuha ng tao? Ikaw? Sino ka ba sa akala mo? Umalis ka na rito agad. Nakaharang ka lang sa daan at nakakasikip ng hangin. Kapag naantala ang trabaho ng presidente nyo, kaya mo bang managot? Sinasabi ko sa'yo, huwag ka nang magpanggap tungkol sa pagpapanggap mo bilang girlfriend ni President. Kapag nalaman ito ni President, siguradong malilintikan ka talaga. Hayaan mong si President mismo ang pumunta rito. Sinasabi ko sa iyo. Madam, nandito na po pala kayo. Bakit di pa kayo umaakyat? Masyadong masipag ang receptionist nyo. Sabi niya hindi raw ako taga-kumpanya, kaya hindi ako pinapapasok. Madam, dito sa Gu Group kahit saan nyo gustong pumunta ay pwede. Walang kahit na sino ang pwedeng humarang sa inyo. Pwede na ba akong umakyat ngayon? Ano? Madam, mauna na po tayong umakyat. Nagmamadali na si President. Bakit ang tagal mo bago nakarating? Ayaw mo ba akong makita agad? May hinarap lang na problema kaya naantala. Ito na ang mga dokumentong kailangan mo. Na-miss kita. Hindi mo ba kayang huwag masyadong maging malambing? Sira na ang image mo bilang cool na CEO. Ihipan mo to para sa akin? Ayoko nga. Ngayon lang ako nakapunta sa opisina ng isang bilyonaryong CEO. Ang gara naman dito. Damin mo lang. Ay, anong ginagawa mo? Hoy, anong ginagawa mo? Opisina to. Ano? Masarap ba sa sofa ng CEO?
Sa susunod, sumama ka na sa akin, pumasok sa trabaho. Tutal naman, kapag nasa bahay ka, wala ka ring ginagawa. Hindi pwede yan. Mas maganda kapag may distansya. Hindi ko hahayaang magsawa ka sa akin. Dapat nating panatilihin ang excitement. E paano kung mamiss kita? Ibigay mo sa akin ang phone mo. Halika, 3, 2, 1. Ay naku, ang litratong ito, gagamitin ko itong wallpaper. Nakakahiya naman kung makita ito ng ibang tao. Ay hindi pwede. Ulitin natin. Kuhang muli. Hindi ako takot na makita nila. Ang ganda kaya ng asawa ko? Bulero ka talaga. Kuya, aalis na ako papuntang ibang bansa. Kung may oras ka, magkita tayo bago ako umalis. Maupo ka. Magkakasama pala kayong magkakapatid? Hindi ba parang di ako dapat nandito? Hindi naman, maupo ka lang. Oh, Shuyang, ito ang regalo ko sa'yo. Salamat ha. Ate, Sige, mag-enjoy muna kayo. Mag-aayos lang ako ng lipstick. Kayong dalawa. Pupwede bang umayos kayo? kuya, di mo ba kayang gawin mag-isa? Kailangan mo ba talagang lagyan ng asin ang sugat namin para sumaya ka? Hindi ako ganun kababaw. Noong tumawag ka, nandun lang sa tabi ko si Ruoyaw. Sige na. Ayusin niyo ang mga emosyon niyo. Huwag niyo ipakita kay Ruoyaw. Oo nga pala. Ang pagpunta mo sa ibang bansa ay dahil ba sa pagbisita sa mga magulang? Huwag mong ipagkalat ang tungkol dito. Alam ko. Mochen, isa lang ang hiling ko. Tratuhing mabuti siya. Hindi mo na kailangang sabihin yan. Kung ganon, ipagdiwang natin ang maayos na pag-alis ko ng bansa. Bye, Ruoyaw. Hello, mahal ko. May ginagawa lang ako rito sa labas. Papunta na ako riyan. Huwag kang magmadali. Bye, Ruoyaw. Ngayong kailangan kong makihalubilo sa mga nakakadiring matatandang lalaking ito. Lahat ng ito ay dahil sa'yo. Maghintay ka lang. Sisiguraduhin kong pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Ayos ka lang ba? Kaya mo pa ba? Pupunta lang akong banyo, hindi naman ako sumuka. Mahina talaga uminom ang batang to. Tuloy pa rin sa pag-inom. Halika, uminom tayong dalawa. Ikaw talaga. Sinaktan mo ng husto ang damdamin ng kapatid mo. Binibini? May naghahanap sa inyo sa labas. Shuyang. Ang sama ng pakiram. Anong nangyari sa'yo? Shuyang. Shuyang, ikaw. Ate! Ate, ang uhaw ko na. Shuyang, sinadya nila to. Kaya mo bang? Gu Shuyang. Kumalam ka lang. Shuyang, Ate, anong nangyayari? sinadya nila to. Di rin mabuksan ang pinto ngayon. Di tayo pwedeng magkasama sa isang kwarto. Ikaw, Ako. Pupunta ako sa banyo. Magtago ka. Nasaan sila? President Gu, nautusan lang po akong maghatid ng mensahe. Wala po akong alam. Wala po akong ginagawang masama. Sino ang nag-utos sa'yo?
Si Miss Yun Mengsi po. Madalas po siya rito. Kilala ko po siya. Dalhin niyo siya rito. Nandito ka ba para tingnan ng CCTV? Sasama ako sa kanila para tingnan ng mga kwarto. Halika rito. Nasaan siya? Hindi ko alam. Ngayon, naaalala mo na ba? Talagang hindi ko alam. Ako. Huwag po. Ang mukha ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Gumo-chan. Huli na ang lahat. Binigyan ko ng matapang na gamot si Gu Shuyang. Walang sinuman ang makakapigil doon. Ang babae mo at ang kapatid mo ay magkasama na ngayon. Gumo-chan. Nararapat lang yan sa iyo. Kahit na si President Zhao ang nagkasala sa iyo, dinamay mo pa ang pamilya yun namin, dahilan para maging miserable ang buhay ko. Yon Mengsi, sinisiguro ko na sa buong buhay mo. Magdurusa ka ng husto. Ruoyaw? 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 Ayos ka lang ba? Ruoyaw, nasaan si Shuyang? Nasa banyo siya. Shuyang! Shuyang! Buhayin mo na si Ruoyaw at umalis na kayo. Ako na ang magdadala kay Shuyang. Sige. Ruoyaw, may masakit pa ba sa'yo? Nasaan si Shuyang? Nasaan si Shuyang? Ligtas si Shuyang. Nanghina lang siya ng husto. Dali-dalhin Dalidalhin mo mo ako sa kanya, ha? kanya. Sige, tara na. Nasa kabilang kwarto lang siya. Tahan na. Huwag ka nang umiyak. Nakita mo naman na siya. Hayaan muna natin siyang magpahinga. Bumalik na tayo para ipaghanda siya ng mga kailangan niya. Ayaw. Hayaan mong yakapin kita ng mabuti. Natatakot talaga ako ngayong araw. Hindi pa ako kailanman nagpanik ng ganito. Ayos na ang lahat. Ayos na tayo. Ligtas na tayong dalawa. Huwag mo akong iiwan kailanman, ha? Oo. Kailanman ay hindi kita iiwan. Magkakasama tayo habang buhay. Mr. Gu, balita ko ay para kay Mrs. Gu ay gumastos ka ng 10 bilyon para bilhin ang Star of Hayaw. Lahat kami ay inutsuk kung bakit mo ito muling pinutol sa hugis ng puso. Ruoyaw? Noong araw na iyon, 15 taon na ang nakakaraan. May isang batang lalaki na walang matirhan. Ang pagbibigay mo ng pagkain ang nagligtas sa buhay niya. Iyon ang unang pagkakataon na nakilala kita. Ang iyong pulang balat na hugis puso, lagi kong natatandaan iyon. Ikaw ba ang batang lalaki na yon? Oo, hinanap kita sa loob ng 15 taon, pero wala akong nalamang balita. Ruoyaw, pagkalipas ng 15 taon, pinagtapo tayong muli ng tadhana. Kaya naman, dahil ba sa pagligtas ko sa'yo kaya gusto mong... Ruoyaw, hindi ko alam kung kailan nagsimula ang nararamdaman ko, basta't lumalim na lang ito ng husto. Mahal kita. Dahil lang sa ikaw ay ikaw. Pakasalan mo ako, pwede ba? Oo, tinatanggap ko.